So, hi mga ka-eat food. Ngayong araw po is kumain kami dito. Kita nyo na. Good morning po! Hi mga ka-eat food! Kakain tayo ngayon ng mga natirang pagkain. Mga leftover food. At syempre, Kain tayo. Siyempre, may kasama tayo. ako dito. Hindi na siya bisita. Hi guys. Katropa na siya. So, hi mga ka-eat food. Ngayong araw po is kumain kami dito. Kita nyo naman. Guys, tara po. Kain tayo. sige, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa aming breakfast. Thank you, Lord, sa kabila ng panahon ay maulan. Salamat, Lord, sa iyong mga biyaya. Bagamat, Lord, marami mga natira sa aming rep at para hindi masayang, makain namin ngayong almusal. Salamat po, Lord, sa lahat ng biyayang ito. Naway maging kalakasan ng aming katawan at maging pagpapala, Lord, sa mga pagkain ito. Salamat, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Kain na na. Over. Ayan. Okay, kanya-kanya ng sandok. Ano to? Ito ay tuna na natira kahapon namin ni Russell. Ito naman ay sinigang na hipon na natira natin last week pa. Pero nilagyan ko na lang ng garlic. Ito naman yung bagoong na pinili namin kasama ng kapatid. Iyan ko lang ng kamatis. At syempre meron tayong peras at mais na natira din po kahapon. At sinangag na natira din po yan kahapon. Puro leftover food. So, tara guys, kain na tayo. Pag hindi mo kasi ito niluluto, masasayang. Ito yung problema sa ating mga Pinoy eh. Pag mayroon sobra, nilalagay sa ref. Kaso, hindi naman niluluto or iniinit, rather. Kaya nangyayari, Natin yung bagoong. pag tumagal ng kaunti, Konti lang ito eh. natatapon lang, pupunta lang sa basurahan. Why not na i-reheat natin, lutuin natin, recook natin. Siyempre, no? Yan, no? Wow! Diba? Si Kait po, do? Ano masasabi mo sa bagoong? Hindi na siya maalat. Ayan. Nilagyan ko siyang konting sugar at suka. Asin-asin mo siya kasi maraming kamatis. Ano masasabi mo sa laging kumakain ng bagoong? Huwag masyado. Tsaka maganda yung ginigisa, no? May kamatis. Parang gusto ko mga itong iba kulang sa sambo. Oo. Para tikwid. Binenta tayo maraming kamatis. Ikaw naman, Russell, ano masasabi mo sa bagoong? Actually, wala na siyang hint ng bago. Ah. Ay, meron pala. Nalalasan ko siya ngayon. Pero more on na
kamatis talaga. Ang sarap. Parang ginisang kamatis po. Okay na. Ayos, no? Siyempre ako. Ito sa akin. Mais. Gawin natin itong isang linggong isang linggong nito. Tingnan natin kung may flavor. Tingnan natin kung pwede pa talaga. Kasi alam mo. Kung ano siya, preserve sa rep. Okay pa naman. Parang nilasing na hipon. Kasi diba, kain ka sa sinigang. Ano saan mo yung luya? Pwede pa naman po. Okay din. Ayaw mo yan. Nakain ng sili. Ayan, no? Yung Tubig. sarap. Ginisang bagoong lang, sapat na, no? Sarap pala yung kamatis. Pag inisin mo talaga sa kamatis, masarap. Kahit naman pag mag-spaghetti ka eh. Nasanay lang talaga tayo na laging matamis. Na yung mga Italian na recipe. Puro kamatis. Yan guys, nabitin sa Kain natin yung bagoong. kanin, no? Pampagana talaga itong bagoong eh. Pero maganda marami ng kamatis. Kaya hindi na halos lasa yung bagoong. Para hindi maalat. Nag-preserve naman ako ng tuyo sa isang araw. Mga 3 linggo bago pang tuyo. Tuyo na may tuyo sardines. Yan po. Para pag ulang ulam. Wow, sarap ng kain. Try natin itong nagkarakama. Parang hindi ka na nag-uulam ng iba. Walang ulam din. Nag-itlog yung kamatis. Ang sarap eh. Masarap pa rin ito. Kaya naman, ito na oil kasi. Ang oil kasi ito tinanggal ang oil. Para magkahawig yung ginisang tuna. At saka yung bagoong Yung kamatis ko pa rin. kamatis pa rin. Para walang ganun ingredients siya. Ang palo ko pala tayo. Ang balanse yung pera sa mga
oil na lang din sa pork. Lahat. Pampalakas kumain ng kanin to. Gulay natin. Namis siya kasi may konting tamis. Wala nang bago. Amoy niya. Ang kain ko sa mga kakain. Guys, mukhang aabot pa to ng tanghalian ah. Marami pa din eh. Yeah. Ang bago ang mga. Yes, sarap. Mahalaga talaga nag-aalmusal. Salamat sa inyong panonood. Kaya pag gutom ka, kumain